sa pagitan ng higpit at lambing. Ang sekreto ng disiplina ni Chris Lawrence kay Katie. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang mundo ng showbiz ay madalas na nakatutok sa mga nagniningning na tagumpay at magagarang kaganapan. Ngunit sa likod ng tiping may mga kwento ng paghubog at pagsasakripisyo na mas mahalaga kaysa sa anumang tropeyo. Isang mahalagang yugto ang kasalukuyang binubuo sa tahanan ni Katrina Halili at Chris Lawrence, particular na sa paraan ng pagpapalaki nila sa kanilang anak na si Katie. Sa mga sandaling abala si Katrina sa kanyang mga teleserye at kailangang lumayo para sa taping, ang responsibilidad ng paggabay at pagdidisiplina ay buong pusong iniatang. Sa mga balikat ni Chris Lawrence, ang transisyong ito mula sa pagiging isang cool na singer patungo sa isang istriktong ama ay nagpapakita ng isang dimensyong bihirang masilayan ng madla. Hindi madali ang maging isang magulang sa ilalim ng mapanuring mata ng publiko, lalo na kung ang bawat kilos mo ay maaaring bigyan ng maling interpretasyon. Para kay Chris, ang pagdidisiplina kay Katie ay hindi lamang tungkol sa pananakit o pagpaparamdam ng takot, kundi tungkol sa pagtuturo ng mga hangganan at pagpapahalaga. Sa mga pagkakataong wala si Katrina, si Chris ang nagsisilbing haligi na nagpapanatili ng kaayusan sa buhay ng bata. Ang kanyang pamamaraan ay nakaugat sa komunikasyon at pagpapaliwanag kung bakit ang isang aksyon mali man o tama. Ito ay isang proseso ng paghubog ng nangangailangan ng mahabang pasensya at matibay na paninindigan. Marami ang nagulat ng mabatid ang paraan kung paano humarap si Chris sa mga tantrum o maliit na pagsuway ni Katie. Sa halip na sumigaw, mas pinili ng singer ang isang mahinahon ngunit seryosong pakikipag-usap. Naniniwala siya na ang emosyonal na koneksyon ay mas epektibo kaysa sa anumang uri ng pisikal na parusa. Ang ganitong uri ng modernong pagdidisiplina ay naglalayong palakihin ang isang bata na marunong mag-isip para sa sarili at marunong rumespeto sa kapwa, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-unawa. Ang balanse ng pagiging isang kaibigan at pagiging isang ama ang sining na pilit na pinabubuti ni Chris araw-araw. Sa mga ulat na lumalabas, makikita ang dedikasyon ni Chris na huwag hayaang maging spoiled ang anak sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay. Alam niya ang labis na ayaw ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa paglaki ng bata. Kaya naman may mga pagkakataong kailangan niyang maging matigas at humindi sa mga hiling ni Katie na sa tingin niya ay hindi makakabuti. Ang pagpapatupad ng mga rules sa bahay tulad ng tamang oras ng pagtulog at limitasyon sa paggamit ng gadgets ay mahigpit niyang binabantayan, lalo na kapag wala ang ina ng bata upang magsilbing balanse. Sa setup, ang relasyon ni Katrina at Chris bilang co-parents ay nagsisilbing pundasyon ng disiplina. Mayroong matalim na paniniwala tuloy na sa kanyang pangangalagaan at gagabayan ni Chris ang kanilang anak sa tamang landas. Ito ang kanilang pagkakaisa sa mga alintutunan ay mahalaga upang hindi malito ang bata kung sino ang dapat na sundin. Kapag sinabi ni Chris na may kailangang itama, alam ni Katie na susuportahan ito ni Katrina pagbalik niya mula sa trabaho. Ang ganitong uri ng pagtutulungan ay nagpapakita ng maturity na naging susi sa maayos na paglaki ni Katie sa kabila ng hindi tradisyonal na pamilya. Sinasalamin din ng kwentong ito ang mga hamon na kinakarap ng mga ama sa modernong panahon. Ang stigma na ang ina lamang ang dapat na nagdidisiplina ay unti-unting binubuwag ni Chris Lawrence. Ipinapakita niya na ang pakikilahok ng ama sa bawat aspeto ng buhay ng anak kabilang ang pagtutuwid ng mali ay crucial sa emosyonal na seguridad ng bata. Ang kanyang presensya ay nagbibigay kay Katie ng isang pakiramdam ng proteksyon at gabay na tanging isang ama lamang ang makakapagbigay. Ito ay isang paalala na ang pagiging magulang ay isang shared responsibility na walang pinipiling kasarian o sitwasyon. Ang bawat sandali ng disiplina ay may kaakibat ding sandali ng pagmamahal. Matapos ang isang seryosong usapan, laging tinityak ni Chris na yakapin ng anak at ipaliwanag na ang lahat ng kanyang ginagawa ay dahil sa pagmamahal. Naisang lumaki si Katie na may malusog na takot sa paggawa ng mali ngunit may lakas na tiwala sa paglapit ng kanyang ama. Ang sining ng pagdidisiplina ni Katie ay tila isang kanta na kailangang nasa tamang tono, hindi masyadong mataas upang makasakit at hindi masyadong mababa upang mawala ng saysay. Sa gitna ng mga intriga at ingay sa labas ang katahimikan ng kanilang tahanan, ang saksi sa tunay na pagkatao ni Chris Lawrence.
bilang ama. Ang kanyang pagsusumikap na maging mabuting ehemplo ay hindi para sa mga headline, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang bawat maliit na tagumpay sa pagdidisiplina tulad ng simpleng paghingi ng paumanhin ni Katie o ang pagkakaroon nito ng disiplina sa sarili ay tinuturing ni Chris na mas malaking achievement kaysa sa anumang platinum record. Ang kanyang paglalakbay bilang isang single father sa mga panahong abalang ina ay isang testamento na kanyang wagas na pag-ibig. Ang papel ni Katrina Halili sa sitwasyong ito ay hindi rin dapat kalimutan. Ang kanyang desisyon na bigyan si Chris ng buong laya sa pagdidisiplina ay tanda ng kanyang respeto sa kakayahan ng dating kapareha. Alam ni Katrina ang isang matatag na ama ay kailangan ni Kitty upang magkaroon ng balansing pamanaw sa buhay. Sa bawat uwi niya mula sa tiping masaya siyang nakakita ng mga positibong pagbabago sa pag-uugali ng anak na nagpapatunay na ang kanilang setup ay epektibo at puno ng malasakit. Ang kwento ng disiplina ni Chris Lawrence kay Kitty ay isang aral sa lahat ng mga magulang na dumaranas ng katulad ng sitwasyon. Ipinapakita nito ang distansya o abalang schedule ay hindi hadlang upang magampanan ang tungkulin sa anak. Ang kailangan lamang ay dedikasyon, komunikasyon at ang pagnanais na makitang lumaking mabuti ang susunod na henerasyon. Si Katie ay maswerteng may mga magulang na handang magsakripisyo ng kanilang sariling kaginhawaan para lamang masiguradong siya ay nasa tamang direksyon. Habang lumalaki si Kitty, abala siya sa mga aral na itinatanong ni Chris sa kanyang puso. Ang bawat no at bawat seryosong paliwanag ay masisilbing kumpas sa kanyang pagtanda. Ang disiplina ni Chris ay hindi isang pader na naghiwalay sa kanila, kundi isang tulay na naglalapit sa kanilang mga puso. Sa huli, ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging totoo at laging naroroon sa mga sandaling kailangan ng gabay. Ang madrid o anumang banyagang lugar ay maaaring magbigay ng karangalan, ngunit ang tahanan at ang tamang pagpapalaki ng tunay na tagumpay ni Katrina at Chris. Sa pagpapatuloy ng kwentong ito, mas lalong lumalalim ang pag-unawa ng publiko sa tunay na dinamiko ng tahanan ni Chris at Katie. Sa tuwing wala ang presensya ni Katrina, ang disiplina para kay Chris ay hindi isang biglaang reaksyon sa isang pagkakamali, kundi isang tuloy-tuloy na pagtuturo na may kasamang malalim na lohika. Ayon sa mga malalapit sa mga awit, madalas siyang gumagamit ng positive reinforcement kung saan mas binibigyang diin ang magandang bunga ng pagsunod sa mga alintutunan kaysa sa takot na parusa. Kapag may mga pagkakataong kailangang itama ang asal ni Kitty, tinadyak ni Chris na ang bata ay may pagkakataong magpaliwanag ng kanyang panig na nagbubukas ng isang malusog na linya ng komunikasyon sa pagitan ng mag-ama. Hindi maikakaila na ang pagiging isang sikat na personalidad ay nagdadala ng tukso na nagbibigay ang lahat ng luho sa anak. Ngunit ito ay nagpapakita ng kakaibang paninindigan ni Chris. Naniniwala siya na ang tunay na kayamanan na may pamamanan niya kay Kitty ay ang tamang pag-uugali at pagpapahalaga sa pinaghirapan. Sa mga sandaling siya ang tumatayong punong guro sa tahanan, tinuturuan niya ang anak sa mga gawaing bahay at ang kalagahan ng pagiging responsable sa sariling mga gamit. Ang disiplinang ito ay isang tahimik na paghahanda para sa hinaharap ni Kitty upang hindi ito malunod sa karangyaan at manatiling may mga paa na nakatapak sa lupa.